Saan po nangyari? Ang mga madaming extrajudicial killing sa aming lalawigan, marami po sa mga resettlement areas. Saan nangyari ang mga patayan na marami? Sa gitnang Luzon. That's why we formed this Quad Committee, headed by our chairman, Ace Barbers. Our 11th hearing last Wednesday nangyari po. I'm urging all of members of this Congress, the 19th Congress, I'm urging you to attend. Huwag po tayong mag-attend pag mayroon tayong bisita na kailangan kayong pumunta. Hindi tayo kailangan pumunta kasi nandun yung former president. Hindi tayo dapat pumunta kasi nandun yung vice president para ipagtanggol. Wala pong politika itong Quadcom na ito. We are framing up the future of this country. We are framing up the future of our generation to come. Yan po ang ginagawa namin. Nagtsatsaga po kami for 14 hours. Nag-hearing po kami para sa ating bayan, para mailagay sa tamang perspektibo ang ating bansa, ang ating mahal. And do not monopolize the love of country. We all love our country. Mahal po natin ang ating bansa. Wala pong makakapagsabi na ikaw, mahal mo ang Pilipinas. We all love our country. Mahal po natin lahat ang bansang Pilipinas. Fernando was ambushed after an unidentified gunman shot him dead 16 times as he was leaving his home. Nung paalis na po siya sa bahay niya, pagsakay sa sakyan niya, meron na pong sumunod sa kanya. Tingnan po natin itong video to, my dear colleagues. CCTV footage na ito ang magbaril ng riding tandem sa isang itim na SUV sa barangay Magtiman San Fernando, Pampanga. Nang tumigil ang sasakyan, bumaba ang angkas at pinagbabarilan sa kanilang SUV. Maya-maya pa, dumating sa pangmotorsiklo at pinagbabaril muli ang sakay ng SUV. Siniguro pa ng gunman na patay na ang sakay bago umalis. Agad naman umusunod niya mga tao sa barangay. Isinugod ba sa ospital na lalaking tagdag ng tama ng baril. Pero agad itong binawian ng buhay. Ang biktima, barangay kapitan Balaan si Arvin Mendoza. Tumatakbo din siya ng siya sa San Fernando, Pampanga. There are 16 yung basyo ng baril ang na-recover ng ating forensics group sa crime scene. And based naman sa cadavers sa autopsies, 13 ang tumama. Pagkatapos po ng 8 buwan, on December 28, 2022, isa naman po ang aking barangay captain sa Santo Rosario, City of San Fernando, na si Kapitan Jesus Liang or si Kong Jess Liang of Santo Rosario, City of San Fernando, was walking across yung pinagawa po nating bagong palengke ng alkalde nung panahon na yon, when a male gunman approached and shot him dead before fleeing on foot. Panoorin po natin ulit ito. Sana kahimlay siya ang maong siya dan liyan ng barangay Santo Rosario, siyudad po ng San Fernando, Pampanga. Kasama po natin ang isa sa kanyang mga anak na si John ngayong hapon. At sa buhay kakausapin natin. Sir, wala po ba tayo nung gabi? Sabi nung gabi ba nasa kabayanan din? Anong mangyari? Actually, kaya ko ng Angeles, tinig ko yung project na ako. 7:30, uuwi ako. Pupunta ako doon. Diretso din ako doon. Kaya, diretso din ako doon.
pagkatungtong ko sa bayan, yun na, tinatawag na ako ng mga tao. Dahil mo, ganyan. Tumatak mo ako. Kita ko na kami. Rampant shootings targeting public officials did not stop there. On April 17, 2023, a former board member and Pampanga Liga ng mga Barangay President Jerome Tubig was shot multiple times in front of BL Macabali Memorial Hospital sa siyudad po ng aming bayan, sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Panoorin po natin ulit ito. Ng araw ka, alas 7:30 ng umaga, itong Lunes, April 17, ang pagbabarili ng sasakyan ni Atty. Jerome Tubig. Kakamabaan ng Mendoza Street, siyudad ng San Fernando, Pampanga. Si Tubig ang kasalukuyang Provincial Legal Officer ng Lalawigan. Ayon sa inisyal na investigasyon ng PNP, dalawang lalaking nakaitim na jacket na sakay ng isang motorsiklo ang nagpaulan ng bala, sinasakyan ni Tubig at dali-dali manong tumakas patungo sa direksyon ng Barangay Flores. Para sa kasalukuyan, pinakalan po natin lahat ng mga CCTV na maaaring pinaanan ng suspect natin. Ito nga po, nakukontak pa tayo ang follow-up at tinitingnan pa natin, may sinusundan pa natin yung dalawang suspect na nakamotor. Apat na bato ng kalibring 45 kung baril ang nakakuha sa crime scene. Ayon kay Police Colonel Bebigong Basilio, ang direktor ng Pampanga Provincial Police Office, patuloy pang inaalam ang motibo ng tatlong pagpasla sa opisyal ng Kapitolyo. Lahat po tinitingnan natin sa trabaho, sa personal life niya, lahat po tinitingnan natin lahat ng mga pwedeng maging possible na dahilan ang pagtatampak sa kanya. Dalawang pagbuhay pa yung follow natin sa investigation yung victim naman ay nasa hospital. After Pagkatapos ng isang taon, Mr. Speaker, a year later, on June 11, 2024, my barangay captain again in City of San Fernando, in the name of Barangay Captain Matt Ryan de la Cruz, and his driver na kaibigan ko na si Henry Aquino were gunned down at a gasoline station in Barangay Del Pilar, siyudad na naman ng San Fernando. Both victims suffered a multiple gunshot wounds and died on the spot, Mr. Speaker. Panoorin po natin ulit ito. Blanco pa rin ang mga otoridad sa motibo ng krimen habang wala pang person of interest na matukoy kaugnay sa pagpaslang kina San Pedro Cutud Barangay Chairman na si Matt Ryan Gasin de la Cruz at lolo nitong driver na si Henry Aquino na kamakailan ay pinagbabaril sa loob ng kanilang sasakyan sa harap ng isang gasoline station sa Barangay Del Pilar, San Fernando City, Pampanga. Under investigation po talaga, inaalam po natin yung kung sino ang talagang puputirahin na mga suspect po dito. Hindi pa po tayo makapagbigay ng POI po natin. Masyado pa po maaga para mag-conclude po tayo ng kahit ano ba motibo. Sa panayam kay Kagawad Fem de la Cruz, ina ng biktimang si Kapitan Matt Ryan de la Cruz, wala daw silang alam na kaaway ang kanyang anak kaya nabigla sila sa pangyayari. Kwento ni Kagawad Fem de la Cruz, ipinasa na daw sa kanya ng kanyang anak ang negosyong peryahan simula nang maglingkod bilang chairman ng kanilang barangay. Ano business ni Kap? Dati po, nasa perya po siya. Siya po yung nagpe-peryante. Siya po ang boss. Kapitan po siya. Binigay na po sa amin. Sabi sa akin, yung mga kapatid niya, sabi niya po, Nay, sa inyo ko napamahala yung business ko.
Sa darating na June 29, 2024 ay kapistahan ng Barangay San Pedro Cotuda na ang peryahang nakatayo sa lugar ay pag-aari ni Kagawad Fem de la Cruz at ng kanilang pamilya. Bagamat hindi pa malinaw sa mga otoridad, tinitingnan ngayon ng pulisya ang dating negosyong perya ng biktima pero hindi pa rin inaalis ang politika sa umano'y mga posibleng motibo sa krimen. Hustisya ang patuloy ngayong isinisigaw ng mga inulilang kaanak at kaibigan ng mga biktima. Last week, nasa Arayat, Pampanga po ako. Pumunta po ako sa dalawang namatay na leader ko at umiiyak ang pamilya nitong isang barangay captain na si Che. On August 11, 2024, Barangay Captain Norberto Mel Lumbang of Lacius, Arayat, Pampanga was killed by a rifle-wielding man inside the barangay hall. Lumbang Mel who was planning to run for vice mayor next year, died on the spot. Ulit po, Mr. Speaker, my dear colleagues, panoorin po natin itong CCTV ito. Ayan o, ayan o. Ay, natamaan natin siya. Ayun, nayumong ko siya. Nakasakat ko wala siya ng mga ano. Nakita pong buhay. Kaya at ilang araw lang po ang nakakaraan. Just last week, on November 12, 2024, a municipal councilor in Arayat, Pampanga was killed while his companion was wounded in an attack by motorcycle riding assailants in Barangay Telapayong, Arayat. Ang pangalan po nito ay si SB member Councilor Federico Hipolito was declared dead on arrival in a hospital where his companion, Barangay Captain Julito Trinidad of Barangay Batasan, Arayat, Pampanga, was also taken for treatment on a gunshot wound. The victims had just alighted from a tricycle when the suspects arrived and shot them. Mr. Speaker, my dear colleagues, panoorin po natin ulit itong video ito. Patay sa pamamarilang isang konsehal sa Arayat, Pampanga. Sa kuha ng CCTV sa Barangay Telapayong, kita nagmamasid ang riding in tandem. Sa kaliwa naman, nakikitang bumaba mula sa sasakyan ang dalawang lalaki na dadalo sa medical mission. Lumipat ng kalsada ang mga nakamotorsiklo at saka pinagbabaril ang dalawang lalaki. Dead on the spot si Councilor Federico Hipolito. Sugatan naman si Barangay Batasan Chairman Lito Trinidad. Tumakas ang mga salarin, patuloy ang investigasyon sa insidente. Ayon sa pulisya, maaga pa para ituring ito na election-related violence. As usual, the police have yet to determine the motive for the attack. My dear colleagues, Mr. Speaker, nakakalungkot isipin na hindi pa man nare-resolba ang mga patayan noong 2022-2023. Patuloy pa rin na nangyayari ang mga ganitong klaseng krimen sa ating lalawigan, lalo na sa aking distrito, sa 3rd District of Pampanga. And I can't help but think, are these recent deaths related to illegal activities? Ito po ay related sa kanilang negosyo. We are on the process of the hearing of Quadcom. I am the one who stood up last August 5 this year when we consolidated. When I
consolidated the 4 committees, which is the public order and safety, the illegal drugs, the extrajudicial killing, and the public accounts, kung saan po lahat ng negosyo ng iba-ibang nasyon pumunta sa lalawigan ng Pampanga, lalo na sa siyudad ng San Fernando at bayan ng Mexico. May kinalaman kaya ito sa parating na eleksyon? Yun po ang katanungan ng inyong kasama dito sa Kongreso na si Congressman Dong Gonzales. Which I was filed a resolution calling for an investigation in aid of legislation into the senseless and unresolved killings of local public officials in my district of the 3rd District of Pampanga. This impunity being committed to these local public officials must be stopped. The local police must enforce law to the fullest extent. They must keep the peace, arrest and prosecute the criminals, and bring them to the bar of justice. Ilan pa kaya ang mamamatay bago kumilos ang lokal na kapulisan? The victims, families deserve both justice and closure. The perpetrators must be exposed and should be punished within the full extent of the law. Their conviction shall provide the victims, family with closure, and shall allow them to begin to heal the mourn, the loss properly. My colleagues, I implore your support to my constituents, to my constituent in the 3rd District of Pampanga, sa aking mga kalalawigan, to my fellow Kapampangan, if you are all watching, if you are all listening, I will not stop. Eko putok ng anggat etala akwa, dening eganaganang bakikagawan, keng ustong pamaten dala, antimong babi, antimong manok, den kaya katamong opisyalis. Epo bagi, hindi po yan nababagay sa ating syudad. San Fernando is the heart of Pampanga. San Fernando is the heart of Central Luzon. And Central Luzon is the center of our country. Hindi po namin alam kung paano namin pinatahimik ang aming lalawigan. Hindi po namin alam kung ano ang gagawin naming development. Ginawa po natin ito para sa ating mga kalalawigan. Ginawa ko po ito in 5 terms as congressman. I did this for the development of my province and my district. Alam niyo po, nakakalungkot. Nakita ang drugs sa bayan ng Mexico. That is the root of one of the committee of Quadcom. Saan nakita yung Pogo? Sa bayan ng Porac. That is also in Pampanga. Saan nangyari ang bilihan ng malalaking lupa? Libo-libong hektarya, binenta sa mga hindi naman Pilipino. Dinaya ang mga dokumento. Chinese citizen, 100%. Bawal sa konstitusyon ang bumili ng ari-arian ng mga Pilipino. Kaya sabi ko po sa inyo, we are doing this for the Filipino people. We are doing this for our province mate. Saan po nangyari? Ang mga madaming extrajudicial killing sa aming lalawigan, marami po sa mga resettlement areas. Saan nangyari ang mga patayan na marami? Sa gitnang Luzon. That's why we formed this Quad Committee, headed by our chairman, Ace Barbers. Our 11th hearing
last Wednesday nangyari po. I'm urging all of members of this Congress, the 19th Congress, I'm urging you to attend. Huwag po tayong mag-attend pag mayroon tayong bisita na kailangan kayong pumunta. Hindi tayo kailangan pumunta kasi nandun yung former president. Hindi tayo dapat pumunta kasi nandun yung vice president para ipagtanggol. Wala pong politika itong Quadcom na ito. We are framing up the future of this country. We are framing up the future of our generation to come. Yan po ang ginagawa namin. Nagtsatsaga po kami for 14 hours. Nag-hearing po kami para sa ating bayan, para mailagay sa tamang perspektibo ang ating bansa, ang ating mahal. And do not monopolize the love of country. We all love our country. Mahal po natin ang ating bansa. Wala pong makakapagsabi na ikaw mahal mo ang Pilipinas. We all love our country. Mahal po natin lahat ang bansang Pilipinas. Hindi po nyo dapat sabihin na kayo lang po ang nagmamahal sa bansa. Tayo lahat po. We are the elected representative of the people of our district. Tayo ang makikipaglaban sa kanila. Inilagay tayo dito, iniluklok tayo dito para sa ating bayan. At tayo ang boses at tayo ang makipaglaban para sa kanila. My dear colleagues, Mr. Speaker, I implore your support to the Quadcom. I implore your support as we investigate these senseless and unresolved killings in my district. Justice might have many faces, but in the end, I believe it's primarily about accountability. Dakal po salamat. Maya pagkatpadapon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you very much to our Senior Deputy Speaker, Don Gonzales. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we refer the speech of Senior Deputy Speaker Aurelio Don Gonzales Jr. to the Committee on Rules for its appropriate action. Is there any objection?